Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Hindi nagtagal at dumating ang lumalason sa kanya at pumasok ito sa katawan niya. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabog Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo lang po ako sa pangalang Omen. I hope na mabasa po ninyo itong kwento ko dahil matagal na po ninyo akong tagapakinig. Isa po akong albularyo, o mas kilala ngayon sa tawag na manggagamot. Nagsimula akong mag-practice ng ganitong uri ng medisina noong 17 years old ako. At ngayon po ay nasa 20 years old na ako. Masasabi ko na isa siguro ako sa mga pinakabatang albularyo ngayon. Nag-start ito na makilala ko ang isang manggagamot na nasa edad 40 years old na. Naging pasyente niya ako noon at doon nagsimula ang lahat. To make long story short, naging kaibigan ko yung albularyo since nagpapagamot ako sa kanya. Tiningnan niya ang mga palad ko at nakita niya na maganda daw ang guhit nito. Ayon sa kanya, malaki daw ang potensyal ko pagdating sa panggagamot. Tinuruan niya ako at mga nasa 2 years din ang inabot ng pagsasanay ko at pagpapalakas ng mga gamit at depensa. Yung mga gamit po na tinutukoy ko na pinalakas ko muna ay ito po ang mga orasyon na gamit sa panggagamot dahil hindi lahat ng orasyon ay mapapagana mo ng basta-basta. Kinakailangan dito ng matyaga at determinasyon para maging likas ang kapangyarihan at maging parte na ito ng iyong katawan. Kinakailangan mo ding palakasin ang 5 senses mo o higitan pa ito. Yung tipong palapit pa lang ang isang tao ay alam mo na kung may sapi o wala, kung kinulam ba ito o hindi. Sa madaling salita, dapat ay mapredict mo ang isang bagay sa isang tao o pasyente. Kung may gumagambala ba sa kanya at matukoy kung anong uri ito, tao ba, na gaya natin o ibang mga elemento na hindi nakikita ng ating mga mata. Kailangan malakas ang pakiramdam mo sa larangan na ito dahil buhay mo ang nakataya kung magpapabaya ka sa ginagawa mo. Ang depensa naman po na tinutukoy ko ay yung depensa laban sa lahat. Ang mga orasyon po ay may iba't ibang uri at may mga orasyon na para sa depensa lang ang gamit.
May mga tawag din po ang bawat orasyon. Halimbawa na lang, orasyon para ligtas sa masamang kamatayan. Orasyon para hindi talaban ng kapangyarihan ng masasama. Orasyon para sa katawan at isipan para hindi mapasok ng kaaway. At marami pa pong iba. Isa pang uri ng depensa ay mga tinatawag na anting. Pero hindi po ako gumagamit nito. Iba po ang gamit ko. At ito ay mga natural o galing sa kalikasan. Kung pamilyar po kayo sa mga tinatawag na mutya, na singaw, ng kalikasan, yun po ang anting ko. Higit sa lahat ay dapat mapalakas mo ang iyong naturalesa upang hindi ka madaig ng kahit sinong makaharap mo sa panggagamot. Nagsimula ako sa panggagamot ng mga natural na sakit. Ang mga natural na sakit ay ito ang mga lagnat, nabalian ng buto, rashes, nausog, o mga bali. Marami pa ang mga natural na karamdaman at doon ako nagsimula. Hindi nagtagal, nagsimula na akong mag-handle ng mga hindi natural na sakit. Sa kwento kong ito ay isi-share ko sa inyo yung isa sa mga na-handle kong case about sa lason with orasyon. May friend ako na humingi ng tulong at sabi niya nagpa-medical na daw siya pero wala naman daw siya sakit. Pero alam niya sa sarili niya na may mali sa sistema ng katawan niya. Bagsak ang dati niyang matipunong katawan. Tapos hindi daw siya makadighay na nagiging rason para sumakit ang sikmura niya. Hindi din daw siya makadumi ng maayos. Hindi na din siya makatulog ng maayos sa gabi. Tapos konti lang ang kinakain niya ay busog na agad siya. Nagkita kami ng friend ko at may mga kasama din ako that time, pati yung nagturo sa akin at yung iba pa niyang tinuturuan ay kasama din namin. Nagsimula kami ng konti na lang ang tao. Pinulsuhan ko ang kaibigan ko at dun pa lang ay alam ko na tao ang gumagambala sa kanya. Mahirap paniwalaan pero may paraan kami para makilala kung sino ang gumagambala sa kanya. At isa sa mga paraan ay ang tawagin ang espiritu nito at papasukin sa pasyente. Hindi nagtagal at dumating ang lumalason sa kanya at pumasok ito sa katawan niya. Sa proseso pong ito ay dito yung pasyente magiging subconscious. Wala siyang maaalala sa mangyayari once na tinawag na namin yung gumagambala sa kanya. Siningitan ko sa pagitan ng mga daliri niya sa paa ng balahibo ng manok yung kaibigan ko. Pero may orasyon po ito na siyang magpapahirap sa lumalason kung hindi siya makikipag-usap ng maayos o kung lalaban siya sa akin. Kapag gagalawin ko ang balahibo ng manok ay sobrang sakit nito para sa espiritu ng lumalason. Pero ang katawan ng kaibigan ko ay hindi masasaktan. Anong kailangan mo sa taong to? Sumagot ka! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Babae ka o lalaki? Sumagot ka! Lalaki ako! Lalaki ako! Ang anak ko! Ang sakit na! Humihiyaw na siya sa sakit habang hawak ko pa rin yung balahibo ng manok sa paa niya. Bakit mo ginagawa to sa taong to? Anong kasalanan niya sa'yo? Sumagot ka! Wala naman po, kuya! Wala naman po!
Alam ko po kasi na siya yung nagugustuhan nung babaeng gusto ko. Kaya gusto kong gumanti sa kanya. Tama na po, kuya. Tama na po. Sige, titigilan na kita. Pero tigilan mo na rin ang katawang to. At huwag ka nang papalik. Kung hindi, papaslangin talaga kita. Matapos nun, ay pinalis ko na ang espiritu niya. Nawala ng malay yung kaibigan ko, pero hinayaan lang namin siya. Maya-maya, nang mahimasmasan ay bumangon na siya. Sakit ng ulo ko parang binibiyak. Teka nga, bakit ako nakahiga dito? Bakit ako masalapag? Pagtatanong niya, okay na pre, napalayas ko na. Hindi ka na babalikan nun. Siya nga pala pre, nabidyohan namin yung nangyari kanina, yung panggagamot ko sa'yo. Gusto mo bang panoorin? Sabi ko. Oo, sige nga, patingin nga ako pre. Anong kailangan mo sa tao? Habang pinapanood niya yung video, nagulat siya at hindi makapaniwala. Wala daw siyang maalala sa mga sinabi niya. At sabi niya, pati daw yung boses niya, iba. Pagkatapos niya mapanood yung video, ay binura din namin ito. Hindi naman kasi namin ginagawa ito for entertainment. Ginagawa namin ito para makatulong at wala din itong bayad. Libre po kami ng gagamot, Kuya Totoy. Tinuruan din namin siya kung paano kukontrahin ang lason at paano niya mailalabas. After a month, nagkita ulit kami ng kaibigan ko. Malakas na ulit siya at matipuno na ulit ang kanyang pangangatawan. Sabi niya ay malakas ang kanyang kutob kung sino ang gumawa nito sa kanya. Isa daw ito sa mga katrabaho niya na kaibigan rin niya. Sinabi niya na iniiwasan daw niya ang babaeng ito na itago na lang natin sa pangalang Martha. Dahil alam niya na may gusto ang kaibigan niya dito at ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Pero yung babae daw ang lapit ng lapit sa kanya. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. May magandang dulot at meron ding hindi. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko. Actually, kaya po talaga ako sumulat ng kwento ay dahil gusto ko po talagang makatulong. Sa mga naniniwala po dito, hindi na lang po mga matatanda ang nanggagamot. Mayroon na rin pong mangilan-ngilan na mga bata. Bagamat marami na ang kabataan na natututong manggamot, marami ring iba na natututong gumamit ng itim na mahika. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!